Nakipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa mga negosyante sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa South Korea. Doon hinikayat niya mga ito na mamuhunan sa anyay bagong Tiger of Asia. Mula sa South Korea, makibalita tayo kay Mark Salazar. Mark? Maki, bago yan, yun munang amin naging press briefing kay Pangulong Aquino dito sa Philippine media. Ibig sabihin, issue dyan sa Pilipinas na napag-usapan. At napag-alaman namin na yung palang mismong dating tinitirhan ni Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang, hindi pala handa sa isang magnitude 7 na lindol. Kapag ka nagkataon daw, pwede raw itong gumuho papuntang Pasig River. Nalaman niyan dahil isa sa mga siniyasat pala yan ng DPWH, yung Premier Guest House, na napag-alamang wala palang foundation na tinatawag at talagang subject daw for liquefaction dahil katabi ito ng Pasig River. Lumabas yung impormasyon ng tanungin ng Pangulo kung handa ba ang Metro Manila sa lindol na nasa ibabaw ng West Valley Fault. Sabi ni Pangulong Noynoy Aquino, yung DPWH daw at kasama yung DOST, especially yung PHIVOLCS, ay nagko-conduct na raw ng training at seminars at audit sa mga gusali sa Metro Manila at sa iba pang panig ng bansa para daw to increase yung resiliency, ika nga, ng Pilipinas in the face of earthquakes. Nasa Korea pa rin nga ang Pangulo sa ikalawang araw ng kanyang state visit at kagaya ng binanggit mo ay nanghikayat siya ng mga top-level Korean businessmen para mamuhunan sa atin. Now, incidentally, nagbigay din ng $300,000 ang Korea pang relief operation sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Sa kanyang talumpati, sa harap ng mga Korean businessmen, ipinagmalaki niyang nabawasan na raw yung katiwalian at sabay banat pa rin sa pinalitan niyang administrasyon. Ayon sa kanya, diniscuss niya rito yung pinasok daw na utang, yung ating mga rice imports na hindi naman kailangan, mga ganyang bagay. At sinabi niyang bawas na raw yung ganong kwento ng katiwalian sa Pilipinas at maganda na raw pamuhunan ng mga foreign investor. Maki? So partner, ano daw ang utos niya? Ano yung gusto niyang gawin ng kanyang gobyerno? Lalo pat sinasabi nga ng PHIVOLCS, di ba, na hinug na itong West Valley Fault sa pagyanig. Alam mo kasi parang ang point ni Pangulong Noynoy, kailangan din daw talaga na individually meron tayong sarili nating mga plano. Halimbawa tayong mga private owners of homes, businesses, mga sarili nating gusali na kung alam daw naman natin na medyo may katandaan at hindi daw compliant doon sa 2010 building code, tayo na raw dapat ang nagsasaayos ito, kumukumpuni nito to make sure na ito ay will withstand 7.2 magnitude na quake dahil ayon yan sa batas sa ating bagong building code na in-adjust na raw para maging resilient tayo. Ngayon, sa government side, yung kanilang mga gusali, especially yung matatanda na, ay ino-audit nila, tini-inventaryo kung ano yung mga kailangang palitan, isaayos, i-rehabilitate, o kung hindi kaya, kagaya daw nung sa Premier Guest House, mas mainam pa raw nga yata na ini-rebuild kaysa sa isinaayos portion by portion dahil mas mahal. So yun ang punto niya. Kahit tayo mga private owners of homes ay may responsibilidad na mag-prepare. Oo nga. So, anong balak ngayon ni Presidente? Aalis ba siya dun sa kanyang tinitirhan sa Malacanang? Di ba yan yung sa may PSG compound? Tama ba? Titira pa ba siya dun? Sa gilid ng Pasig River. Well, marami naman siyang pwede lipatan doon sa Malacanang complex. Malaki-laki naman. At habang kinukumpuni nga, lumipat muna siya ng kanyang pag-uopisinahan, ng kanyang pagtatrabahuan. At pag natapos, babalik din daw doon. Okay, maraming salamat, Mark Salazar, nag-uulat mula sa South Korea.